Hindi pa ibinibigay sa Senado at hawak pa rin ang kampo ni dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez ang computer na naglalaman umano ng tala ukol sa mga nangurakot sa mga flood control projects sa lalawigan. Saksi si Joseph Moro. Nitong Sabado, pinayagan si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na lumabas sa Senado at kunin ang desktop computer sa kanyang bahay. Laman umano ng computer ang tala ng mga nangurakot sa mga flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025 kabilang ang ilang politiko. Doon po sa computer, doon sa mga proponents, may mga ilan-ilan na mga personalities. Yan sasabihin ko po, na meron pong mga senador, meron pong mga congressmen. Ayon sa abogado ni Hernandez na si Attorney Raymond Fortun, pinag-aagawan niya ang computer. Meron pong mga request po yung Senado na, kasi binigyan na po yung Senado ng mga ilang mga dokumento, no, print out na yung nilalaman ng computer. Opo. Ang problema, gusto nilang kunin yung buong computer. May tawag pa umano ng pagbabanta. Pag hindi daw tinurn over yung computer, ay i-withdraw yung pong kanyang parliamentary immunity at hindi po siya irerekomenda na sa Department of Justice para pumasok sa Witness Protection Program. Okay. Now, we feel that that is a threat. Again, hindi po senador ang nagsabi po niyan. Bakit nyo kami ina-arm twist, no? We've already made the decision na ibibigay namin itong computer sa ICI because minandato ng ating Pangulo yan eh. Pwede naman yan mag-exchange sila ng mga dokumento. But remember that insofar as the Senate is concerned, Sinisubukan pa naming hinga ng pahayag ang Senado kaugnay nito. Pero sabi ni Senate Surgeon at Arms Retired General Mau Aplasca, hindi raw natuloy na ibigay ni Hernandez ang kanyang computer sa Blue Ribbon Committee dahil sa payo ng kanyang abogado. Nasa kustodiya pa rin ang kampo ni Hernandez ang computer. Sina Senate President Tito Soto III at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson ang ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa mga manumalyang flood control project. Very inquisitive. Bakit paano sir? Ay, hindi, maraming tanong eh. All three commissioners, especially the chairperson. Hiningi raw ng ICI ang minutes ng meeting ng small committee na bumuo sa 2025 budget. The original sin is Congress. Kung wala nag-insert, walang paglalaroan yung mga district engineering offices. We're mulling on the idea na mag-usap yung House at saka yung Senate. Mag-self-restraint na kami. Huwag kami mag-insert. Si Lacson nagsumite naman ng mga ebidensya ng mga modus sa likod ng mga manumalyang flood control project na una na niyang isinuwalat. Ayon kay Senator Soto at Lacson, ibibigay nila sa ICI ang lahat ng mga ebidensyang makakalap ng Senado kasama na yung mga ebidensyang ibinigay ni dating Bulacan Engineer Bryce Hernandez. Kinundin na naman ng chairman ng ICI na si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. ang mga ulat ng malawakang pagsira at pagtatamper ng mga opisyal na dokumentong may kinalaman sa mga flood control projects ng mga tauhan umano ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Hindi lamang raw ito pagharang sa ginagawang investigasyon kundi pag-atake sa karapatan ng publiko para sa transparency at accountability. Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na may nakialam sa mga dokumento sa DPWH Baguio District ayon sa report ni Special Advisor at Baguio Mayor Benjamin Magalong sa ICI. I have already issued a formal charge against Rene Zarate, the District Engineer of Baguio City, with an order for preventive suspension of 90 days. Noong Biyernes ay finis ng Court of Appeals ang karagdagang 592 bank accounts ng mga personalidad na may kaugnayan sa mga flood control project. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, kasama rin dito ang freeze order sa 18 na real estate properties, 3 insurance policies at 73 na mga motor vehicle. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.